Sa mismong gabi ng kanyang kaarawan, niregaluhan ako ni Dimitri ng pagtataksil sa loob ng aming kwarto kasama ang ahas naming kapitbahay. Habang nilalamon sila ng pagnanasa, ang biyenan ko ay tinatapon ang aking mga gamit sa labas. Ako ang legal na asawa, pero ako ang naging basura. Ngunit tandaan nyo, ang bawat patak ng aking luha ay magiging apoy na tutupok sa inyong karangyaan. Handa na ba kayong makitang muling isilang ang babaeng minaliit ninyo? Ayoko na sa kanya, ma. Tumingin ka nga, mukha na siyang katulong kaysa asawa. Masyado na siyang losyang para sa akin. At nakakasawa nang makita ang mukha niyang laging amoy bawang at sibuyas. Napatigil ang buong mundo ko sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng guest room. Ang boses na yon ay kay Dimitri, ang lalaking pinaglaanan ko ng 10 taon ng aking buhay. Ang bawat salita niya ay parang isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao. Hindi ito sigaw, hindi ito galit kundi isang malamig na pag-amin na mas masakit pa sa anumang sampal. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, bitbit ang isang plato ng espesyal na leche flan na ginawa ko para sa kanyang 35 kaarawan. Ramdam ko ang hapdi sa aking mga daliri, mga pasong nakuha ko sa mainit na lianera habang tinitiis ko ang init ng kalan para lang maperpekto ang paborito niyang panghimagas. Ang mga kamay ko, na dati ay makinis at inaalagaan niya, ngayon ay magaspang na at puno ng kalyo dahil sa paglalaban ng kanyang mga damit at paglilinis ng bahay na ito na itinuring kong langit. Sumunod ang isang mahinang tawa, isang boses ng babae na kilalang kilala ko. Si Bella, ang aming kapitbahay na itinuring kong kaibigan, ang babaeng laging humihingi ng tulong sa akin kapag wala siyang makain. Kawawa naman si Alina, Dimitri. Pero tama ka, hindi na siya nababagay sa isang matagumpay na lalaking tulad mo. Look at her hands. Para na silang papel de liha sa kagasapangan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagmamanhid ng aking mga binti. Ang platong hawak ko ay tila bumigat ng 100 kilo at ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig. Dinig ko ang pagdaus-dos ng porselana sa aking mga palad hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang mismong tunog ng aking puso na nagkakapira-piraso sa gitna ng katahimikan. Bumukas ng tuluyan ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Dimitri habang maayos na nakaupo sa tabi ni Bella na tila walang anumang kasalanang ginagawa. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, ang nakita ko ay pagkairita. Alena, kanina ka pa ba dyan? Nakita mo na? Mabuti na rin yon para hindi na tayo magbulahan pa. Hindi ako makapagsalita. Ang lalamunan ko ay tila barado ng mapait na lason. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong kung bakit, ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa aking pisngi. Mainit, masakit, at puno ng kahihiyan. Eksaktong pagkatapos niyon ay ang pagpasok ni Doña Remedios, ang aking biyenan. Hindi siya nagulat. Sa halip, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Huwag kang mag-eskandalo rito, Alena. Tama ang anak ko. Wala kang ibinigay sa kanya kundi ang pagiging isang hamak na tagapagluto. Ngayong wala ka ng silbi, oras na para lumayas ka sa bahay na ito. Kinaladkad ako ni Dimitri palabas. Habang ang aking biyenan ay itinatapon ang aking mga gamit sa kalsada, na tila ba ako ay isang basurang hindi na kailangan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malamig at malupit, na tila nakikiramay sa aking kalagayan. Nakatayo ako sa harap ng gate, basang-basa. Yakap-yakap ang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumento ng aking anak. Tumingala ako sa bintana ng aming kwarto. Nakita ko ang anino ni Dimitri at Bella na magkasama. Masaya sa loob ng init ng tahanang ako ang nagpatayo sa pamamagitan ng aking pawis at sakripisyo.
habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa aking mga luha. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan sa gitna ng dilim. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyong ginawa ko para maging maayos ang buhay niya. Bakit ako pa ang naiwan dito sa gitna ng ulan? Bakit ang halaga ko ay naging kasing mura lang ng papel dilihang itinapon? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kamanhid. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, yakap ang basang bag na naglalaman ng birth certificate ni Ana at ang iilang piraso ng aking dangal. Tumingin ako sa paligid, sa mga naglalakihang bahay sa subdibisyong ito na dati ay itinuring kong tahanan. Ngunit ngayon ay tila mga dambuhalang bantay na nagmamasid sa aking pagbagsak. Ang amoy ng basang semento at ang lamig na dumuot hanggang sa aking mga buto ay tila humahalakhak sa akin. Sinasabing wala na akong matatakbuhan. Ganito pala ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa loob ng isang iglap. 10 taon. 10 taon kong binuo ang bawat sulok ng buhay ni Dimitri. Nilimot ko ang sarili kong pangarap. Tinalikuran ko ang pagkakataong maging higit pa sa isang may bahay dahil naniwala ako sa kanyang mga pangako. Sabi niya noon, ako ang kanyang sandigan, ang kanyang reyna. Pero habang hinahaplos ko ang magaspang na balat sa aking mga palad, napagtanto ko na ang tanging papel na ginampanan ko ay ang maging tuntungan niya para makarating sa itaas. At ngayong naroon na siya, ako ay naging isang duming kailangang ipagpag. Naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding panghihina. Napasandal ako sa isang poste ng ilaw, at doon, sa gitna ng kadiliman, ay bahagyang bumukas ang aking bag. Nakita ko ang isang maliit na laruang oso ni Ana na aksidenteng naisama ko sa pagmamadali. Ang laruang yon ay may bakas pa ng tahi sa leeg. Isang tahi na ako mismo ang gumawa, gamit ang lumang karayom at sinulid dahil wala kaming pambili ng bago noon. Ang maliit na bagay na ito ang nagpaalala sa akin na may isang buhay na umaasa sa akin. Paano ko sasabihin sa aking anak na ang kanyang ama ay mas pinili ang ibang babae kaysa sa amin? Paano ko ipapaliwanag na ang bahay na dapat ay kanlungan niya ay ipinagkait na sa amin? Isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa aking direksyon. Nasilaw ako at napapikit. Inasahan na baka ito ay si Dimitri na natauhan at susunduin ako. Ngunit nang huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto, hindi ang boses ng aking asawa ang narinig ko. Ang tunog ng mga yabag sa basang kalsada ay mabigat at direkta. Isang lalaki ang lumabas, bit-bit ang isang itim na payong, at dahan-dahang lumapit sa akin. Nang tumigil siya sa aking tapat, naramdaman ko ang paghinto ng ulan sa aking ulo. Tumingala ako at nakilala ang mukhang iyon, si Igor. Ang asawa ni Bella, ang babaeng kasama ni Dimitri sa loob ng aming kwarto. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit may lalim ng sakit na tila sumasalamin sa sarili kong pagdurusa. Hindi ka dapat nagpapakamatay sa lamig dito, Allen. Ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. Ang pag-iyak mo ay musika sa pandinig nila. Gusto mo bang hayaan silang magdiwang habang ikaw ay nagkakaganito? Tinitigan ko siya nang may halong gulat at pagdududa. Alam ba niya? Alam ba niya ang ginagawa ng kanyang asawa? Tila nabasa niya ang aking iniisip dahil bahagyang humigpit ang hawak niya sa payong. Hindi lang ikaw ang biktima rito. Ang bawat sentimong ninakaw sa iyo ni Dimitri para pambili ng mga luho ni Bella ay galing din sa mga proyektong pinaghirapan ko. Niloko tayo ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang sundalong nag-aalok ng alyansa. Huwag kang sumuko sa ulan.
Sumama ka sa akin at tuturuan natin silang malunod sa sarili nilang mga kasinungalingan. Napatitig ako sa kanyang kamay. Ang bawat himaymay ng aking puso ay sumisigaw ng paghihiganti. Ngunit higit pa roon ay ang matinding kailangang mabuhay para kay Ana. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang oras na kadiliman, naramdaman ko ang isang maliit na apoy na nagmula sa kaibuturan ng aking galit. Ang Alena na tahimik na nagtitiis ay unti-unting namamatay kasabay ng bawat patak ng ulan at isang bagong muka ang nagsisimulang mabuo. Inabot ko ang kanyang kamay at sa sandaling iyon, ang lamig ay tila naglaho. Ngunit bago kami pumasok sa sasakyan, isang tanong ang bumalatay sa aking isipan na nagpabigat muli sa aking dibdib. Ano ang itataya ko sa labanang ito? Handa ba akong maging kasing lupit nila para lang makuha ang hustisya o mawawala rin ba ang sarili ko sa gitna ng digmaang ito? Hindi tayo narito para magdamayan lang, Alena. Narito tayo dahil pareho tayong ninakawan ng kinabukasan ng mga taong pinangakuan tayong sasamahan habang buhay. Ang boses ni Igor ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa bintana ng kanyang sasakyan, ngunit may hatid itong kakaibang init sa aking dibdib. Nakaupo ako sa loob ng kanyang marangyang kotse, balot ng isang makapal na jacket na ibinigay niya. Ang amoy ng mamahaling leather at ang bango ng kanyang perfume ay malayo sa amoy ng ulan at putik na nakadikit sa aking balat. Ngunit sa kabila ng karangyaang ito, ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob. Isang bigat na tanging ang dalawang taong pinagtaksilan lang ang makakaunawa. Tumingin ako sa labas, sa mga patak ng ulan na gumuguhit sa salamin. Bakit mo ito ginagawa, Igor? Bakit mo ako tinutulungan? Ang aking boses ay gumaralgal, tila isang sirang plaka na pilit pinatutugtog. Asawa mo si Bella. Hindi ba dapat ay pinoprotektahan mo siya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Igor habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga knuckles ay pumuputi sa tindi ng pagkakahawak. Ang proteksyon ay ibinibigay sa mga taong tapat. Allen, si Bella ay matagal nang wala sa aking panig. Hindi lang puso ang kinuha nila sa atin. Tumingin ka rito. Inabot niya sa akin ang isang makapal na folder mula sa backseat. Dahan-dahan kong binuksan ang folder sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan. Ang aking mga daliri na nanginginig pa rin mula sa ginawat takot ay dumaan sa mga pahina ng bank statements at mga dokumento ng ari-arian. Sa bawat numerong nababasa ko, tila may isang malaking kamay na sumasakal sa aking leeg. Nakita ko ang mga transaksyong hindi ko alam. Mga perang kinuha ni Dimitri mula sa aming joint account, mga pondong dapat ay para sa pag-aaral ni Ana, na ngayon ay nakapangalan na sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Bella. Ginamit nila ang mga kumpanya ko para ilipat ang mga asset mo. Paliwanag ni Igor, ang kanyang tono ay puno ng professional na galit. Plano nilang iwanan tayong parehong walang-wala habang sila ay nagpapakasasa sa pinaghirapan natin. Dimitri thinks he's a genius at iniisip ni Bella na makukuha niya ang lahat ng walang kapalit. Napahigpit ang hawak ko sa folder hanggang sa malukot ang mga gilid nito. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng isang matinding puot. Isang puot na mas malakas pa sa anumang bagyo. Hindi lang nila ako niloko bilang asawa. Ninakawan nila ang kinabukasan ng aking anak. Ang bawat sentimo na itinabi ko, ang bawat sakripisyo ko para makatipid sa budget ng bahay ay napunta lang sa luho ng babaeng yon. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Lumingon ako sa kanya ng may bagong determinasyon sa aking mga mata. Wala na ang Alena na umiyak sa ilalim ng ulan. Ang natira ay isang inang handang makipaglaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Tumitig sa akin si Igor at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng paghanga sa kanyang mga mata.
Kailangan nating maglaro sa kanilang antas. Ipagpapatuloy mo ang pagiging mahinang Alena sa harap nila habang dahan-dahan nating kinukuha ang mga ebidensyang kailangan natin para pabagsakin ang kanilang imperyo. I will provide the legal and financial backup, but I need you to be my eyes and ears inside their world. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang alyansang ito ay hindi nabuo sa pag-ibig, kundi sa abo ng aming mga nawasak na pangarap. Ngunit habang tinitingnan ko ang larawan ni Ana sa aking pitaka, alam kong gagawin ko ang lahat. Nakarating kami sa isang maliit, ngunit ligtas na apartment na pagmamay-ari ni Igor. Dito ka muna mananatili. Ligtas ka rito. Anya bago bumaba ng sasakyan. Ngunit bago ako makapasok, narinig ko ang mahinang tunog ng pagdating ng isang mensahe sa aking lumang cellphone. Binuksan ko ang inbox. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman ng mensahe ay isang litrato. Ang aking anak na si Ana, natutulog sa kanyang kama. At sa gilid ng litrato ay ang kamay ni Bella na humahawak sa buhok ng aking anak. May kasama itong maikling sulat. Huwag ka nang susubok na bumalik, Alena. Sa akin na ang asawa mo at baka pati ang anak mo ay maging akin na rin. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang folder na hawak ko ay nahulog sa sahig ng sasakyan. Ang aking lalamunan ay natuyo at ang aking puso ay tumibok ng napakabilis. Tila gustong kumawala sa aking dibdib. Hindi lang pala ari-arian ang gusto nilang kunin. Gusto nilang burahin ang aking pagkatao bilang isang ina. Lumingon ako kay Igor. Ang aking mukha ay maputla kaysa sa anumang patay. Igor, hawak nila ang anak ko. Mantap ah. Ang bawat himaymay ng aking laman ay nanginginig sa galit habang tinititigan ang litratong yon sa aking cellphone. Walang mas masakit para sa isang ina kaysa makitang ang kanyang anak ay hinahawakan ng kamay na pumatay sa kanyang kaligayahan. Ang mga daliri ni Bella na humahaplos sa buhok ni Ana ay tila mga galamay ng isang halimaw na dahan-dahang sumasakal sa aking leeg. Kailangan ko siyang balikan, Igor. Hindi ko hahayaang madikit ang maduming balat ng babaeng yon sa anak ko. Akma akong tatakbo palabas ng apartment nang harangan ako ni Igor. Ang kanyang mga bisig ay tila mga pader na bakal na hindi ko matibag. Alena, makinig ka. Kung babalik ka doon ng walang plano, lalamunin ka lang nila ng buo. Gagamitin nila ang emosyon mo para palabasin na ikaw ang baliw, na ikaw ang pabayang ina. Ang kanyang boses ay mariin. Pilit akong ibinabalik sa katotohanan. Magtiwala ka sa akin. Binabantayan ng mga tao ko ang bahay. Hindi nila sasaktan si Ana dahil kailangan nila ang bata para makuha ang huling piraso ng iyong pirma sa mga papeles ng lupa. Napasandal ako sa pader, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog. Pero paano ako makakalaban? Wala akong pera, wala akong pangalan, wala akong kahit ano. Lumapit sa akin si Igor at inabot ang isang lumang apron na nakita niya sa kusina ng apartment. Mali ka. Mayroon kang isang bagay na hinding-hindi nila makukuha sa'yo. Ang iyong galing. Iyan ang ginamit mo para itaguyod si Dimitri nung nagsisimula pa lang kayo. Ngayon, gamitin mo yan para sa sarili mo. Sa maliit na kusina ng apartment na yon, sa gitna ng hating gabi, nagsimula akong gumalaw. Ang bango ng banilya, ang tamis ng gata, at ang lagkit ng malagkit na bigas ay tila mga lumang kaibigang bumalik para damayan ako. Habang minamasa ko ang harina, iniisip ko ang bawat mukha ng mga taong nangapi sa akin. Ang bawat diin ng aking mga palad ay simbolo ng aking determinasyon. Dito sa likod ng kusinang ito, nabuo ang aking unang plano. Gagamitin ko ang aking mga kakanin. Ang mga pagkaing dati ay ikinahiya ni Dimitri dahil amoy, katulong daw ako, para makapasok muli sa kanilang mundo nang hindi nila namamalayan. Sa tulong ng mga koneksyon ni Igor, nagsimula kaming mag-supply ng mga gourmet kakanin sa mga malalaking kumpanya, kabilang na ang kumpanyang kasosyo ni Dimitri.
Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga order, nakatanggap ako ng tawag mula kay Nanay Saling, ang matandang katulong sa mansyon ni Dimitri na nanatiling tapat sa akin. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Alena, anak, kailangan mong malaman. Nag-aayos sila ng malaking handaan para sa anibersaryo ng kumpanya bukas at narinig kong pinag-uusapan nila ang pagbebenta sa mga alahas na minana mo pa sa iyong lola. Pambayad daw sa utang ni Dimitri. Nanigas ang aking mga kamay na puno ng harina. Ang mga alahas na yon, ang huling alaala ko mula sa aking pamilya. Ang tanging bagay na balak kong ipamana kay Ana. Ang puot na aking kinikimkim ay tila sumabog na parang bulkang matagal nang natutulog. Nanay Saling, sino ang kinuha nilang caterer para sa handaan? Tanong ko. Ang aking tinig ay malamig at puno ng plano. Isang bagong kumpanya, anak. Ang pangalan daw ay Lihim ng Kusina. Bakit Alena? Napangiti ako ng mapait habang tinititigan ang logo ng aking maliit na negosyo sa ibabaw ng mesa. Ang Lihim ng Kusina ay ako. Bukas, babalik ako sa bahay na yon. Hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng magsisilbi ng kanilang huling hapunan. Ngunit habang nag-aayos ako ng gamit, nakita ko sa CCTV vapot ng apartment na may isang lalaking nakatayo sa labas. Hindi ito si Igor. Ang lalaking iyon ay nakasuot ng itim at may hawak siyang isang pamilyar na bagay, ang paboritong kumot ni Ana na punit-punit na. Bumilis ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likod. Alam ba nila kung nasaan ako? O ito ba ay isang bitag para makuha ang huling piraso ng aking kalayaan bago sumapit ang bukas? Ang ganda ng mga alahas mo, Bella. Parang gawa para sa isang reyna. Narinig ko ang boses ni Doña Remedios mula sa kabilang panig ng bar counter. Nakatayo ako sa loob ng sarili kong dating kusina. Suot ang itim na uniforme ng isang caterer at isang face mask na tumatakpan sa halos buong mukha ko. Ang bawat salita ng aking dating biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa aking pandinig. Dahan-dahan akong sumilip mula sa siwang ng pinto ng kusina. Doon, sa gitna ng malawak na sala na dati ay ako ang naglalampaso, nakita ko si Bella. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas na gawa sa purong ginto at diamante. Ang kwintas na pamana pa ng aking lola. Ang gintong iyon ay tila mga kadenang pumupulupot sa aking lalamunan. Nagnanakaw ng aking hininga. Salamat, ma. Regalo ito sa akin ni Dimitri. Sagot ni Bella nang may kasamang malanding tawa. Sabi niya, mas bagay daw ito sa isang babaeng marunong magdala ng yaman, hindi sa isang taong amoy usok at uling. Napahigpit ang hawak ko sa tray ng gourmet bibingka na aking inihanda. Ang bawat piraso ng kakanin na naroon ay bunga ng aking puyat at pagod sa maliit na apartment ni Igor. Ang amoy ng sunog na dahon ng saging at ang tamis ng asukal ay tila mga sandata ko sa gabing ito. Sa isip ko sinabi ko, tikman ninyo ang tamis ng aking paghihiganti dahil ito na ang huling pagkakataong makakakain kayo ng marangya. Lihim ng kusina? Napakasarap ng mga kakanin ninyo. Bati ng isang panauhin habang inilalapag ko ang mga tray sa mahabang mesa. Hindi ako kumikibo. Nanatili akong nakayuko. Pinagmamasdan ng bawat kilos ni Dimitri na ngayon ay mayabang na nakikipag-usap sa mga business partners ni Igor. Hindi niya alam na ang bawat kontratang pinagyayabang niya ay isa ng patibong na dahan-dahang nagsasara. Sa isang sulok, nakita ko ang aking anak na si Ana. Nakaupo siya sa isang maliit na silya, malayo sa ingay ng party. Ang kanyang mga mata ay malungkot at tila naghahanap ng isang pamilyar na mukha. Nang magtama ang aming paningin,
Naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso. Gusto kong tumakbo. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, "Anak, narito na si Mama." Pero kailangan kong magtiis. Ang tiis na dati ay para sa aking asawa. Ngayon ay para sa aming kalayaan. Dahan-dahang lumapit sa akin si Nanay Saling habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga kubyertos. "Alena, anak, nasa kwarto ni Dimitri ang mga dokumento ng lupa. Kanina lang ay nakita ko siyang may pinirmahang papeles kasama ang isang abogado. Mukhang ibebenta na nila ang ancestral house ninyo bukas na bukas din." Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang ancestral house na yon, ang huling muog ng aking dangal. Hindi ko hahayaang maibenta nila ang alaala ng aking mga magulang. Lumingon ako kay Igor, na nasa kabilang dulo ng silid. Nagbigay ako ng isang maliit na tango. Ito na ang hudyat. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at tawanan, dahan-dahan akong umakyat sa itaas. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila bumabalik sa akin ang bawat sampal at bawat pangungutya na tinanggap ko sa bahay na ito. Pagdating ko sa tapat ng master bedroom, nanginginig ang aking kamay na humawak sa doorknob. Ngunit bago ko pa ito maikot, narinig ko ang mabibigat na yabag sa pasilyo. Ang amoy ng pamilyar na tobako at mamahaling alak ay lumapit sa akin. "Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa itaas?" Ang boses ni Dimitri, malamig, may kapangyarihan, at puno ng hinala. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang malamig na pawis sa aking likod. Kung lilingon ako, malalaman niya ang totoo. Kung hindi naman, tatawag siya ng gwardiya. Nakatayo ako roon, tila isang magnanakaw sa sarili kong tahanan, habang ang anino ni Dimitri ay dahan-dahang lumalamon sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang paghinto ng pagtibok ng aking puso sa bawat segundong lumilipas habang ang anino ni Dimitri ay unti-unting lumalapit. Ang bawat hibla ng aking uniforme ay tila naging kasing bigat ng bakal at ang pawis sa aking noo ay nagsimulang gumapang pababa sa aking mga mata. Hindi ako pwedeng lumingon. Hindi sa pagkakataong ito na ang lahat ng pinaghirapan namin ni Igor ay nakataya. "Naghahanap lang po ako ng basurahan, sir. Pasensya na po. Naligaw ako." Ang aking boses ay sadyang ginawa kong paos at mababa. Pilit na itinatago ang pamilyar na tono na 10 taon niyang napakinggan. Nanatili akong nakayuko. Pinagmamasdan ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Bumuntong hininga si Dimitri, isang tunog ng pagkayamot na hinaluan ng yabang. Ang mga katulong talaga, kahit kailan ay walang disiplina. "Bumaba ka na, bago ko patawagan ang agency ninyo. At siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng kusina ko dahil ayaw ko ng amoy ng mahirap sa bahay na ito." Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba, ngunit may kasamang tagumpay. Sa loob ng aking bulsa, naroon ang isang maliit na USB drive na naglalaman ng mga digital record ng kanyang mga illegal na transaksyon na mabilis kong nakuha sa gitna ng tensyon. Ang ancestral house ay ligtas pa sa ngayon dahil ang papeles na nakita ko ay kailangan pa ng aking pirma, isang pirma na hinding-hindi niya makukuha. Pagbaba ko sa sala, nakita ko si Igor na dahan-dahang lumalapit kay Dimitri. May hawak siyang isang baso ng mamahaling wine at ang kanyang mukha ay suot ang maskara ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ito na ang simula ng bitag. "Dimitri, my friend, akala ko ay nakalimutan mo na ang usapan natin tungkol sa bagong real estate project sa Tagaytay," bati ni Igor nang may malawak na ngiti. Ang kanyang boses ay tila isang musika na puno ng pangako ng yaman. Isang pangakong alam naming pareho na mauuwi sa abo. Nanliit ang mga mata ni Dimitri sa tuwa. "Igor, of course not. Kausap ko lang ang abogado ko. Handa na ang pondo. Kailangan ko lang ng kaunting panahon para maayos ang mga papeles ng collateral." "Huwag kang mag-alala, Dimitri.
Alam mo namang malakas ka sa akin, pero kailangan nating mapirmahan ang initial agreement ngayon din. Maraming investors ang naghihintay at ayaw kong mawala sa iyo ang pagkakataong ito na maging pinakamayaman sa industriyang ito. Udyok ni Igor habang inilalapag sa mesa ang isang makapal na dokumento. Pinanood ko mula sa dilim ng kusina ang eksenang yon. Ang bawat pirasong kakanin na kinakain nila ay tila mga huling hapunan ng isang taong malapit ng mabitay. Nakita ko ang pananabik sa mukha ni Dimitri habang binubuklat ang mga pahina. Hindi niya alam na ang proyektong binabanggit ni Igor ay isang shell company, isang kumpanyang walang laman, at ang bawat dokumentong pipirmahan niya ay maglilipat ng kanyang natitirang ari-arian sa isang trust fund na nakapangalan kay Ana sa ilalim ng aking pangangalaga. Ang kasakiman ni Dimitri ang naging pinakamalaki niyang kalaban. Pinirmahan niya ang bawat pahina nang walang pag-aalinlangan habang si Bella ay nakasandal sa kanyang balikat, nakatingin sa mga papeles na tila nakakita ng ginto. Sa bawat kaskas ng panulat sa papel, ang kanilang kapangyarihan ay dahan-dahang naglalaho. Done! Deklara ni Dimitri nang may pagmamalaki. Itinaas niya ang kanyang baso. To our success, Igor! To your destiny, Dimitri! Sagot ni Igor nang may kakaibang diin sa bawat salita. Nagkatitigan kami ni Igor mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang tahimik na hudyat. Nakuha na namin ang lahat ng kailangan namin. Ngunit habang naghahanda akong umalis sa kusina, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa sala. Nasaan ang kwintas ko? Ang kwintas na ibinigay sa akin ni Dimitri. Boses iyon ni Bella. Ang nagniningning na kwintas na kanina lang ay nasa kanyang leeg ay wala na. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang bawat mata ay dahan-dahang bumaling sa aming mga caterer. At doon ko napagtanto ang isang pagkakamali. Ang USB drive na nasa bulsa ko ay may kasamang maliit na lock na hugis diamante na katulad ng disenyo ng nawawalang kwintas. Nagsimulang maglakad si Dimitri patungo sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. I-search siyang lahat ng mga caterer. Walang aalis sa bahay na ito hanggang hindi nakikita ang kwintas ni Bella. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kung makikita nila ang USB drive, mabubunyag ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso mula sa likod. Hindi si Dimitri. Ito ay si Nanay Saling na may hawak na isang basahan na puno ng uling. Alena, anak, ibigay mo sa akin ang USB. Bilis. Bulong niya. Ngunit bago ko pa maabot ang drive sa kanya, narinig ko ang yabag ni Dimitri sa mismong pintuan ng kusina. Huwag kayong kikilos. Walang lalabas sa kusinang ito. Ang boses ni Dimitri ay dumagundong sa loob ng maliit na espasyo. Kasing talim ng mga kutsilyong nakasabit sa dingding. Nakatayo ako sa gitna ng mga katrabaho ko. Ang aking mukha ay nakatungo at ang aking mga kamay ay nakatago sa ilalim ng apron. Ramdam ko ang bawat pintig ng aking puso. Mabilis, malakas, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang USB drive sa aking palad ay tila naging isang mainit na uling na humahapdi sa aking balat. Nararamdaman ko ang presensya ni Dimitri habang dahan-dahan siyang naglalakad sa harap ng bawat isa sa amin. Ang bawat hakbang niya sa tilay na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang huminto siya sa harap ko, naramdaman ko ang kanyang mapanuring tingin. Ang amoy ng alak at mamahaling tobako na dala niya ay nagpabalik sa akin sa mga gabing naghihintay ako sa kanya. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay nagdudulot na lamang sa akin ng pandidiri. Ikaw, marahas niyang sabi, habang hinahawakan ang aking balikat. Bakit nanginginig ka? May itinatago ka ba? Sa sandaling iyon, dumaan si Nanay Saling sa pagitan namin. Dala ang isang tumpok ng mga basang-basahan na puno ng uling at dumi mula sa mga kawali. Kunwari ay natisod siya at ang mga maduming tela
ay tumama sa sapatos ni Dimitri. Ay pasensya na po sir, ang dulas po kasi ng sahig. Habang nagmumura si Dimitri at pinupunasan ng kanyang sapatos, mabilis kong isiningit ang USB drive sa loob ng lukot na basahan na hawak ni Nanay Saling. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali, isang tahimik na pangako ng katapatan. Dinala ni Nanay Saling ang mga basahan palabas at kasabay nito ang paghinga ko ng maluwag. Ang mabigat na pasanin sa aking dibdib ay tila gumaan. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Tama na yan, Dimitri. Nakakahiya sa mga bisita. Ang boses ni Igor ay narinig mula sa pinto ng kusina. Pumasok siya ng may awtoridad. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kwintas ni Bella ay hindi ninakaw ng mga taong ito. Nakita ko ang isang piraso nito sa carpet sa labas ng kwarto mo. Nagmamadaling lumabas si Dimitri, kasunod si Bella na patuloy sa pag-iyak na tila isang batang inagawan ng laruan. Sumunod kami ni Igor sa sala, kung saan ang mga panauhin ay nagbubulungan na. Doon, sa gitna ng carpet, ay nakalatag ang kwintas na nagniningning sa ilalim ng chandelier. Ngunit nang pulutin ito ni Igor at itapat sa ilaw, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dimitri, mukhang may kailangan kang ipaliwanag kay Bella, sabi ni Igor ng malakas, sapat para marinig ng lahat. Ang kwintas na ito, hindi ito tunay na diamante. Ito ay isang high-quality imitation, isang zircon na nagkakahalaga lang ng barya kumpara sa sinasabi mong halaga nito. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng bakal. Nakita ko ang pagpula ng mukha ni Dimitri habang ang mga bisita ay nagsimulang magtawanan sa likod ng kanilang mga palad. Ang kahihiyan o hiya ay bumalot sa kanya, isang bagay na mas masakit para sa isang lalaking tulad niya kaysa sa mawalan ng pera. Lumingon si Bella kay Dimitri, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at puot. Ano? Fake ito? Dimitri, sabi mo sa akin ay milyon-milyon ang halaga nito. Sabi mo ay galing ito sa isang sikat na auction. Bella, makinig ka. Nagkamali lang siguro ang pinagbilhan ko. Pautal-utal na sagot ni Dimitri habang pilit na iniiwahas ang tingin sa mga tao. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagguho ng mundo ni Bella. Lumapit ako ng kaunti, sapat para makita niya ang aking mga mata sa likod ng maskara. Sa sandaling iyon, dahan-dahan kong ibinaba ang aking face mask. Ang pagkabigla sa mukha ni Bella ay hindi matutumbasan ng anumang salita. Ang kanyang labi ay nanginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa pekeng diamante, Bella. Bulong ko sa aking isipan habang nakatitig sa kanya. Hindi lang kwintas ang peke sa buhay mo. Pati ang lalaking inaakala mong magbibigay sa iyo ng langit ay isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kahihiyang yon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa itaas. Ang boses ng aking anak na si Ana ay sumigaw sa takot. Tumakbo ako patungo sa hagdan. Ang puso ko ay muling binalot ng kaba. Sa itaas, nakatayo ang isang lalaking nakaitim, ang lalaking nakita ko sa CCTV, at hawak niya si Ana habang nakatutok ang isang matalim na bagay sa leeg ng aking anak. Walang lalapit. Ibigay niyo sa akin ang mga dokumento o hindi na makakababa ang batang ito. Sigaw ng lalaki. Napahinto ang lahat. Ang tagumpay na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot na hindi ko kailanman naramdaman. Tumingin ako kay Igor at nakita ko ang tensyon sa kanyang mukha. Sino ang lalaking ito? At paano niya nalaman ang tungkol sa mga dokumento? Bitawan mo ang anak ko. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan. Ang aking pagsigaw ay tila isang kumpas na nagpatigil sa musika at tawanan sa buong bulwagan. Nakatayo ako sa paanan ng hagdan,
Ang aking mga kamay ay nakataas at nanginginig, habang ang paningin ko ay nakapako sa talim ng kutsilyo na nakadikit sa murang balat ni Ana. Ang aking munting anghel ay umiiyak ng walang tinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakatingin sa akin, humihingi ng saklolo na tila ba ako ang kanyang huling pag-asa sa mundong ito. Ang mga dokumento, Alena, ibigay mo ang USB at ang mga papeles na ninakaw mo. Kung hindi ay isasama ko ang batang ito sa impyerno. Sigaw ng lalaking nakaitim. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang boses na tila pamilyar, ngunit hindi ko matandaan. Sa gitna ng aking pagkaataranta, lumingon ako kay Dimitri. Umaasa na kahit kaunti ay manaig ang kanyang pagiging ama. Dimitri, tulungan mo kami. Anak mo si Ana. Sabihin mo sa kanya na bitawan ng bata. Ngunit ang nakita ko sa mga mata ni Dimitri ay hindi pag-aalala para sa aming anak. Sa halip nakita ko ang takot para sa kanyang sarili. Umatras siya ng ilang hakbang, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Iibigay mo na ang gusto niya, Alena. Huwag mong idamay ang negosyo ko rito. Iyong USB. Nasaan ang USB? Doon ko naramdaman ang huling piraso ng aking puso na tuluyang naging abo. Sa harap ng panganib na kumikitil sa buhay ng kanyang sariling dugo, ang iniisip pa rin ni Dimitri ay ang kanyang mga ilegal na dokumento. Si Doña Remedios naman ay nakatayo lang sa gilid, nakatakip ang kamay sa bibig, ngunit walang ginagawa. Tila ba ang buhay ni Ana ay isang palabas lamang na kailangan niyang panoorin. Igor, gawin mo ang lahat. Iligtas mo ang anak ko. Pagmamakaawa ko, ang aking tinig ay halos pabulong na dahil sa matinding iyak. Dahan-dahang humakbang si Igor patungo sa gitna. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng bagyo. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa salarin. Bitawan mo ang bata, matatalo ka lang. Ang mga dokumentong hinahanap mo ay wala na rito. Naipadala na ang mga digital copies sa mga awtoridad. 5 minuto na ang nakalilipas. Wala nang saysay ang paghawak mo sa kanya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay binalot ng tunog ng paparating na mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Ang lalaking nakaitim ay naguluhan. Lumingon siya sa bintana at sa pagkakataong yon, mabilis na sumugod ang mga tauhan ni Igor na kanina pa nakatago sa dilim. Isang mabilis na galaw ang nagpabagsak sa salarin sa sahig. At sa isang iglap, si Ana ay malaya na. Tumakbo ako nang mabilis at sinalubong ang aking anak sa paanan ng hagdan. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Tila ba sinusubukan kong ipasok siya muli sa aking sinapupunan para protektahan sa lahat ng kasamaan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa loob ng aking mga bisig at ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking balat. Mga luhang bawat isa ay parang sumpa sa mga taong nagdulot nito. Ligtas ka na, Ana. Narito na si Mama. Hindi ka na nila muling mahahawakan. Bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pumasok ang mga pulis at pinirata ang lalaking nakaitim. Nang tanggalin ang kanyang takip sa mukha, isang kolektibong singhap ang narinig. Siya ang tauhan ni Doña Remedios, ang lalaking laging kasama ng aking biyenan sa bawat lakad nito. Lumingon ako kay Doña Remedios at nakita ko ang pagguho ng kanyang maskara ng pagiging banal. Ang katotohanan ay lumabas na. Handa silang pumatay ng sariling apo para lang itago ang kanilang mga kasalanan. Isang linggo ang lumipas at ang takot ay napalitan ng paninindigan. Nakatayo ako sa harap ng malaking pintuan ng korte. Suot ang isang simpleng puting damit. Kasama ko si Igor na nagsisilbing aking sandigan sa labanang ito. Ito na ang araw ng paghatol. Hindi lang ito tungkol sa pera o ari-arian, kundi tungkol sa pagbawi sa aking dangal at sa kinabukasan ni Ana. Nang pumasok kami sa loob,
nakita ko si Dimitri at Bella na nakaupo sa kabilang panig. Wala na ang kanilang rangya. Ang mukha ni Dimitri ay puno ng pagod at si Bella ay tila hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang bawat ebidensyang nakalap namin, ang mga fake na transaksyon, ang pagtataksil at ang tangkang pagpatay ay nakalatag na sa harap ng hukom. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom. Anunsyo ng clerk of court. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang maliit na krus sa aking leeg at tumingin sa itaas. Sa sandaling ito, hindi na ako ang Alena na sunod-sunuran. Ako ang Alena na muling isinilang mula sa apoy ng pagtataksil. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa likuran ng korte. Itigil ang pagtitipon na ito. Mayroon kaming ebidensya na magpapatunay na si Alena ay hindi nararapat maging ina. Ang pinto ay bumukas ng malakas at pumasok si Doña Remedios. May dalang isang lumang record mula sa ospital na matagal ko nang kinalimutan. Ang aking mundo ay tila muling nanganib na gumuho. Ano ang itinatago ng dokumentong yon na maaring magpabago sa takbo ng aking laban? Baliw ang babaeng iyan. May record siya sa ospital na nagpapatunay na hindi siya matino ang pag-iisip. Paano ninyo ipagkakatiwala ang isang bata sa isang inang may kasaysayan ng pagkabaliw? Ang boses ni Doña Remedios ay pumailan lang sa loob ng tahimik na courtroom. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Inilapag niya ang isang dilaw na papel sa mesa ng hukom. Isang psychiatric record mula 5 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga dulo ng daliri. Ang bawat mata, sa loob ng silid, ay lumingon sa akin, puno ng pagdududa at panghuhusga. Naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Naalala ko ang panahong iyon, ang mga gabing hindi ako pinapatulog ni Dimitri dahil sa kanyang pambababae, ang mga araw na pinaparamdam sa akin ni Doña Remedios na wala akong kwenta hanggang sa maniwala ako sa kanila. Pumunta ako sa doktor dahil sa depresyon, dahil sa bigat na hindi ko na kayang pasanin ng mag-isa. At ngayon, ang tanging pagtatangka kong iligtas ang aking sarili ay ginagamit nila bilang sandata para ituring akong basura. Ganito ba talaga sila kalupit? Ang tanong na paulit-ulit sa aking isipan habang nakatitig sa aking mga kamay na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Gagamitin nila ang aking sugat para makuha ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng buhay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado ni Dimitri, tumayo si Igor. Walang kaba sa kanyang mukha. Bagkus ay isang matalim na ngiti ang sumililay sa kanyang mga labi. Kagalang-galang na hukom, ang dokumentong yan ay patunay lamang ng matagal na gaslighting at pang-aabusong emosyonal na dinanas ng aking kliyente sa kamay ng mga taong ito. Ngunit bago natin talakayin ang kalusugan ni Alena, nais ko munang ipakita ang huling ulat mula sa bangko tungkol sa mga ari-arian ng nasasakdal. Inilabas ni Igor ang mga dokumentong pinirmahan ni Dimitri sa gabi ng party. Sa mismong oras na ito, ang mansyon na tinitirhan ni na Dimitri at Bella, pati na ang lahat ng kanilang account sa bangko, ay nailipat na sa isang irrevocable trust fund sa ilalim ng pangalan ni Ana. At dahil sa napatunayang pandaraya ni Dimitri sa mga dokumento ng kumpanya, ang lahat ng kanyang natitirang assets ay kasalukuyan nang naka-freeze para sa investigasyon. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Dimitri. Ang dating mayabang na anyo ay napalitan ng isang mukha ng taong tila nakakita ng multo. Lumingon siya kay Bella, na ngayon ay nanginginig na rin sa takot. Ano ang ibig mong sabihin, Igor? Akin ang bahay na yon. Ako ang nagpatayo niyon. Sigaw ni Dimitri, ngunit pinatahimik siya ng martilyo ng hukom. Hindi na ngayon, Dimitri. Malamig na sagot ni Igor.
Sa ilalim ng batas, ang mga dokumentong pinirmahan mo ay voluntaryong paglilipat ng ari-arian bilang pambayad sa mga utang mo sa kumpanyang kinulimbatan mo. Wala ka ng pag-aari kahit ang damit na suot mo sa sandaling ito. Ang palasyong gawa sa buhangin na binuo ni Dimitri sa pamamagitan ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang karangyaan, ang kapangyarihan, at ang yabang na kanilang ipinamalas ay tinangay ng ngalon ng katotohanan. Nakita ko ang pagbagsak ni Doña Remedios sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan habang ang mga tao sa korte ay nagsimulang magbulungan. Paglabas namin ng korte, nakita ko ang sheriff na naglalagay na ng notice sa pinto ng kanilang mansion. Nakatayo sina Dimitri at Bella sa labas, bit-bit ang iilang bag ng damit, habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, malamig at malupit. Katulad ng gabing pinalayas nila ako, tiningnan ko sila mula sa loob ng sasakyan ni Igor. Wala akong naramdamang awa, tanging isang malalim na buntong hininga ng kalayaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa pagbawi sa mga bagay na ninakaw sa atin. Ngunit habang papalayo kami, nakita ko si Bella na lumapit kay Dimitri at sinampal ito ng napakalakas bago siya sumakay sa isang taxi na nag-iisa. Ang kanilang pag-ibig na itinayo sa pagtataksil ay naglaho ng mawala ang pera. Lumingon ako kay Ana na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Lahat ng ito ay para sa iyo, anak, bulong ko. Ngunit bago kami makarating sa aming bagong tahanan, nakatanggap si Igor ng isang tawag. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Alena, tumakas si Doña Remedios bago pa siya madala ng mga pulis para sa kaso ng kidnapping at may iniwan siyang mensahe sa pader ng apartment niyo. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking balat. Ang laban na akala ko ay tapos na ay tila papasok sa isang mas madilim na yugto. Ano ang kayang gawin ng isang taong wala nang mawawala? Nakatayo ako sa harap ng salamin ng aking bagong opisina. Suot ang isang maayos na blazer na kulay asul. Ang bango ng sariwang kape at ang amoy ng bagong luto na bibingka mula sa aking kusina sa ibaba ay tila isang yakap na nagpapadama sa akin ng tunay na tagumpay. Wala na ang amoy ng usok at uling na dati ay ikinahiya ni Dimitri. Ngayon, ang mga amoy na ito ang naging simbolo ng aking imperyo. Ang lihim ng kusina ay hindi na lamang isang maliit na negosyo. Ito na ang pinakasikat na catering service sa lungsod. Ngunit ang katahimikan ng aking umaga ay nagulo nang makita ko mula sa malaking bintana ang isang pamilyar na anino sa labas ng aking gate. Isang lalaki ang nakatayo roon. Ang balikat ay bagsak at ang suot na barong ay gusot at marumi. Sa malayo pa lang, ramdam ko na ang aura ng pagkatalo. Dahan-dahan akong bumaba, kasunod si Igor, na laging nakabantay sa bawat hakbang ko. Nang buksan ng gwardiya ang gate, bumungad sa akin ang mukha ni Dimitri. Ang dating makinis niyang balat ay tila natuyo sa ilalim ng init ng araw, at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng puyat. Ang amoy ng alak na nagmula sa kanya ay humahalo sa amoy ng alikabok sa kalsada. Nang makita niya ako, bigla siyang lumuhod sa semento. Ang mismong sementong naging saksi sa pagpapalayas niya sa akin noon. Alena, Alena, parang awa mo na. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi ko na makilala dahil sa paos. Nagkamali ako. Niloko ako ni Bella. Pagkatapos mawala ng pera at ari-arian, iniwan niya ako sa kangkungan. Wala na akong matuluyan, Alena. Gutom na ako. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Naalala ko ang gabing nakatayo ako sa ulan. Yakap ang anak ko habang tinatawanan niya ako mula sa loob ng aming bahay. Naalala ko kung paano niya sinabing, "Lusyang, ako at amoy katulong." Ang bawat hapdi ng kanyang pangungutya
ay tila mga peklat na ngayon ay nagbibigay sa akin ng lakas na huwag manlambot. Dimitri, tumayo ka riyan. Nakakahiya sa mga customer ko. Malamig kong sabi habang ini-avoid ang paghawak sa kanya. Ang pagluhod mo ay hindi makakapagbalik sa 10 taon na kinuha mo sa akin. Ang gutom na nararamdaman mo ngayon ay maliit na bahagi lang ng gutom na naramdaman namin ni Ana para sa pagmamahal at respeto mo. Patawarin mo ako, Alena. Gawin mo akong kahit anong trabahador dito, kahit tagahugas ng plato. Gusto ko lang makasama si Ana. Pagsusumamo niya habang pilit na hinahawakan ang dulo ng aking sapatos. Mabilis akong umatras. Huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang gusto mo. Noong kailangan ka niya, nasaan ka? Noong tinututukan siya ng kutsilyo ng tauhan ng nanay mo, nasaan ang pagiging ama mo? Dimitri, wala ka ng puwang sa buhay namin. Ang katarungan ay nakamit na namin. At ang pagkakaubos mo ay bunga ng sarili mong kasakiman. Lumingon ako kay Igor na dahan-dahang lumapit at nag-abot ng isang maliit na sobre kay Dimitri. Iyan ay sapat na pambili mo ng pagkain at pamasahe pa uwi sa probinsya ninyo. Huwag mo nang susubukan na lumapit muli kay Alena o kaya na. Dahil ang susunod na pagkakataon ay hindi na sa harap ng opisina ang bagsak mo, kundi sa likod ng rehas. Ang boses ni Igor ay puno ng babala na tila isang talim ng kidlat. Naiwan si Dimitri na nakaluhod sa gitna ng init ng araw. Umiiyak at nagsisisi sa gitna ng kalsada. Ito ang karma na matagal nang hinihintay ng mga taong pinagkakaitan ng hustisya. Ang taong dating itinuring akong basura, ngayon ay siya ng basurang tinatapon ng tadhana. Ngunit habang papasok kami muli sa loob, naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa aking bulsa. Ang aking cellphone ay tumunog. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Nang sagutin ko ito, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na silid. At sa gitna nito ay nakatali si Nanay Saling, ang matandang katulong na tumulong sa akin. Sa likod niya, lumitaw ang mukha ni Doña Remedios na may hawak na isang mitya at isang bote ng gasoline. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Alena? Kung hindi ko makukuha ang yaman ko, sisiguraduhin kong magluluksa ka habang buhay. Isang pagkakamali mo lang at magiging abo ang tanging saksi ng iyong tagumpay. Ang boses ni Doña Remedios ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, puno ng puot na wala ng lunas. Naramdaman ko ang paghinto ng daloy ng aking dugo. Nakita ko sa screen ang nanginginig na anyo ni Nanay Saling, ang matandang babaeng nagmula pa sa hirap, ang tanging taong yumakap sa akin noong itinapon ako ng sarili kong asawa, ay ngayon ay naging biktima ng kabaliwan ng isang babaeng hindi tanggap ang sariling pagbagsak. Ang amoy ng gasolina ay tila humahalimuyak sa aking imahinasyon, masangsang at mapanganib. Ma, itigil mo na ito. Wala kang mapapala. Sigaw ko sa telepono habang ang aking kabilang kamay ay mabilis na nagbibigay ng hudyat kay Igor. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa bagal habang sinusubukan naming tuntunin ang lokasyon ng tawag. Isang nakakakilabot na tawa ang sumunod. Wala na akong pamilya, wala na akong mansyon, wala na ang dangal ng mga pangalang itinaguyod ko. Dahil sa iyo, Alena, ang anak ko ay naging pulubi. Ngayon, kukunin ko ang mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan ng GPS tracking na mabilis na ginawa ng security team ni Igor, nalaman naming nasa lumang dampa sila sa dulo ng aming bayan, ang dampa kung saan nagsimula ang aking lola sa paggawa ng mga kakanin. Isang mabilis na pagtakbo patungo sa sasakyan, ang bawat hininga ko ay puno ng panalangin. Hindi ako pwedeng mawalan muli, hindi si Nanay Saling. Nang makarating kami sa lumang dampa, ang paligid ay balot ng kadiliman, maliban sa isang maliit na kislap ng apoy sa loob. Hindi ako nag-atubili.
Tinulak ko ang pintong kahoy na gawa sa kawayan at ang tunog ng pag-inggit nito ay tila isang babala. Doon ko nakita si Doña Remedios. May hawak na isang piraso ng posporo na dahan-dahang nagniningas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang buhok ay gulo-gulo, malayo sa imahe ng isang marangyang donya na nakilala ko. Nakatali si Nanay Saling sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit nananatiling matatag. Huwag kang lalapit, Alina. Isang hakbang mo pa at itatapon ko ito. Sigaw ni Remedios habang itinataas ang nagniningas na posporo. Huminga ako ng malalim. Sa pagkakataong ito, hindi takot ang nanaig sa akin, kundi ang kapayapaan ng isang taong alam na ang kanyang katotohanan. Ma, Remedios, tumingin ka sa paligid mo. Wala na ang mansyon, wala na ang mga alahas. Pero alam mo kung anong nananatili? Ang kasalanan mo. Ang bawat paghihirap na ibinigay mo sa akin, ang bawat panlalait mo sa mahihirap, iyan ang tunay na nagpabagsak sa'yo. Hindi ako ang sumira sa buhay mo. Ang sarili mong kasakiman ang sumunog sa palasyo mo. Dahan-dahang ibinaba ni Remedios ang kanyang kamay. Ang kislap ng apoy ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Igor at ang mga awtoridad. Naagaw ang posporo bago pa ito makapinsala. Ang bawat galaw ay mabilis at walang ingay ng kaguluhan. Tila isang tadhana na dahan-dahang nagtatapos. Niyakap ko si Nanay Saling ng napakahigpit. Salamat sa Diyos. Ligtas ka, Nanay. Habang pinuputol ng mga pulis ang mga tali, lumingon ako kay Doña Remedios na ngayon ay pinuposas na. Wala na siyang imik, tila isang lantang gulay na tinangay ng hangin. Ang kanyang pagbagsak ay ganap na. Wala siyang maiiwan, kundi ang isang pangalang naging simbolo ng kalupitan. Paglabas namin sa dampa, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa langit. Ang bawat kulay ng asul at kahel ay tila isang bagong pahina ng aking buhay. Lumingon sa akin si Igor. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang bagay na mas malalim pa sa pagiging magkaibigan. Tapos na ang lahat, Alena. Malaya ka na. Bulong niya sa akin habang ang hangin ng umaga ay humahaplos sa aming mga mukha. Napangiti ako, hindi dahil sa nakuha ko ang hustisya, kundi dahil sa wakas, nahanap ko na ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang bawat sugat ng aking nakaraan ay naging mga pilat ng karangalan. Ang Alena na amoy uling at bawang ay isa ng ganap na reyna, hindi ng isang kaharian, kundi ng kanyang sariling buhay. Ang amoy ng sariwang dahon ng pandan at ang tamis ng bagong piga na gata ay dahan-dahang humahalimuyak sa loob ng aking malawak na kusina. Hindi na ito ang madilim at masikip na sulok kung saan ako dati ay umiiyak habang nagluluto. Ito ay isang templo ng aking pagsisikap, isang lugar kung saan ang bawat luto ko ay hinahangaan ng marami. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana. Nagbibigay ng gintong liwanag sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito, na dati ay ikinahiya dahil sa kalyo at gaspang, ngayon ay ang mga kamay na nagpatayo ng isang imperyo at nagbigay ng dangal sa aking pagkatao. Lumipas na ang isang taon mula nang gumuho ang mundo ni na Dimitri at Bella. Balita ko ay bumalik si Dimitri sa kanilang probinsya, nakatira sa isang maliit na dampa na tila kasing lungkot ng gabing pinalayas niya ako. Ang kanyang bawat araw ay puno ng pagsisisi, habang si Bella naman ay nawala na. Parang bula matapos, malamang wala ng perang makukuha. Si Doña Remedios ay nananatili sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kalupitan. Wala ng mansyon, wala ng mga utusan, at wala ng huwad na dangal. Ang bawat isa sa kanila ay nakatikim ng mapait na bunga ng kanilang itinanim. Ngunit ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa kanilang pagbagsak. Ang tunay na katarungan ay ang makita ko ang aking anak na si Ana
na tumatakbo sa damuhan, tumatawa nang walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Nakatitig ako sa kanya habang suot ang kanyang uniforme sa isang prestihiyosong paaralan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Pinatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang bawat sugat sa aking puso ay naghilom na, nag-iwan ng mga peklat na nagsisilbing paalala na ako ay isang manlalaban. Pumasok si Igor sa aking opisina, dala ang mga bagong kontrata para sa aming susunod na malaking proyekto. Nanatili siyang tapat na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang bawat tingin niya ay puno ng paggalang, isang bagay na matagal kong hinangad nung ako ay asawa pa ni Dimitri. Hindi man kami nagmamadali sa anumang laro ng puso. Ramdam ko ang seguridad sa kanyang presensya. Sa ngayon, ang aking kaligayahan ay nagmumula sa katotohanang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging ganap ang aking pagkatao. Lumapit ako sa bintana at pinagmasdan ang aking mga manggagawa na masayang nag-aayos ng mga order para sa lihim ng kusina. Ang bawat piraso ng kakanin na lumalabas sa aking gusali ay may dalang kwento ng muling pagsilang. Ang pag-asa ay hindi isang bagay na dumarating lang. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan, pinaglalaban, at pinoprotektahan. Lumingon ako sa larawan ng aking lola sa ibabaw ng aking mesa. Ang kanyang ngiti ay tila nagsasabing, nahanap ko na ang aking tunay na tahanan. Hindi ito ang mansion na gawa sa semento, kundi ang buhay na binuo ko mula sa abo ng pagtataksil. Sa bawat hininga ko, ramdam ko ang init ng tagumpay at ang tamis ng kalayaan. Ako si Alena, ang babaeng itinapon sa ulan, ngunit ngayon ay ang reynang nagpapatubo ng mga bulaklak sa gitna ng bagyo. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang walang hanggang simula ng pagmamahal sa sarili at tunay na kapayapaan, ay nakapayapaan, ay nakapayapaan, ay nakapayapaan, ay nakapayapaan.